Ganyan po talaga. Ngayon, may gana pa po sila na yung mga Duterte na tanging pag-asa na lang po ng Pilipinas na magkaroon ng some semblance ng governance, na magkaroon po tayo ng matinong pamahalaan. Ayan po. Tignan nyo po to. Yung gobyerno po ng Pilipinas, ginigipit po ang mga Duterte pa rin. Napakalaki na ng problema natin dyan sa Middle East. Inuuna pa rin nila impeachment ni BP Sara. Napakalaki na ninakaw ng mga tao sa gobyerno. Meski si Pangulong Marcos nagsasabi na magnanakaw yung mga tao sa gobyerno, pinupuri niya yung sarili niya na siya mismo yung naglantad ng pagnanakaw ng mga tao sa gobyerno. Pero ano po ang ginagawa nila? Instead, impeachment kay BP Sara, abalang-abala. Paninira sa mga Duterte. Dalawa pong Duterte ang nakasalang po ngayon sa mga korte. Yung isa sa korte ng impeachment, yung isa naman po sa korte ng mga international criminal. Korte ng international criminal. Yan, dyan kayo magaling. Walang kumukwestiyon sa inyo. Sino yung napakulong na sa trilyong nakawan? Wala. Asan na yung nag-iimbestiga? Wala. Ano sabi? Binobola lang tayo. Sabi ni Erice. May makukulong daw ng Disyembre. Marso na. Wala pa rin nakulong. Merong mga star witness. State witness. Alam niyo po, pag may state witness, kaya ka po nagkakaroon ng state witness dahil sila ang susi para mahuli yung mga mastermind. Ngayon lang po ako nakarinig na may state witness, wala pa rin napapakulong. Pakulong nyo na lang state witness. Pare-pareho na lang silang suspect. Wala rin naman palang tulong. Hindi po ba? Yung mga state witness natin, dalawa, Bernardo at saka si Alcantara, pareho po silang nagnakaw. Yan ang katotohanan. Aminado, pareho silang kumatkong sa trilyong piso na budget ng flood control. Aminado sila. In fact, nagbibigay sila ng restitution, nagsosoli. Talagang aminado sila. Kaya po sila state witness. Kung may state witness ka na aminadong magnanakaw at hindi mo napapakulong yung mastermind, para saan pa yung state witness? Ikulong nyo na lang din. Di po ba? Para bawi-bawi na lang. Total, state witness sila na walang napapakulong na mastermind, ikulong na lang din sila para kung sino na lang yung mga available na tukoy na magnanakaw, yun na lang ang ikulong natin para may nakukulong. Naknang tinapay. Tapos, ano po pagkakaiba ni Madriaga at ng 18 gumawa ng affidavit? Pareho po silang may affidavit, pero kinikilala po ng 300 plus na congressman si Madriaga nakapanipaniwala kahit na siya ay hindi malaya nung siya po ay gumawa ng affidavit. Anong hindi malaya ba dong? Pinanumpaan niya na wala na yan ay na siya ay malaya nung sinumpaan niya. Paano malaya yung tao nakakulong nga? Putya, naglolokohan naman tayo. Meron bang malaya na nakakulong? Kaya po yung mga affidavit po na nakakulong, hindi mo matatawag yan na bukal sa kalooban. Nakakulong nga eh. Malaya niyang isinagawa ang kanyang affidavit. Literal nga siya nakakulong. Paano magiging malaya niyang nasagawa yung affidavit? Pero po itong mga nasa laya na ex-soldiers, 18, kino-question.
May affidavit din sila. Ang ginagawa ngayon, sila ang pinaiimbestigahan. Opo, pinaiimbestigahan na ni Boying sa NBI. Hindi yung mga binulgar nila. Si Madriaga na nakakulong, nag-affidavit, pinai-impeach yung kinanta niya sa affidavit niya. Siya lang mag-isa, walang corroborative statement. Siya lang po mag-isa ang nag-affidavit. Tinitake na to kahit walang corroborative statement. Tinitake yan ng mga congressman na katotohanan. Yung mga mandrugas na congressman. Yung mga congressman na sinabi na may binigyan ng maleta at mga paper bag. Yan po ang nagsasabing totoo ang sinasabi ni Madriaga. Ito pong mga nag-affidavit na namimigay ng maleta, 18 po sila. Kino-corroborate nila yung pinanumpaang salaysay ni Gutesa na sila po ay nagbibigay ng maleta sa mga politiko. Wala pong naniniwala ni isang congressman, ni isang senador. Si Marcoleta lang pala. Kaya nga tanong ni VP Sara, bakit may selective selective po yung pagtanggap natin ng katotohanan. Ina-address niya to sa mga civil society, sa mga kori-kori, sa mga kaparian. Bakit galit na galit kayo, no? Sa mga Duterte na ang pinag-uusapang yung kinagagalit pa rin nila, yung 125, na wala naman nagsabi na, meski si Madriaga hindi sinabi na binulsa ni Bibi Sara at ibinili ng kung ano-ano. Mahirap po tong laban na to. Laban po to ng mga makakapal ang muka. Biruin mo, nag-affidavit, nagbintang sila. Ang pinaimbestigahan yung nag-affidavit. Ayon po kay Remulla, tuloy-tuloy na lang natin kwentuhan, bahala na. Ayon kay Remulla, eto raw pong 18 na to, hindi lahat sa kanila ay nasa aktibong serbisyo. Wala po, kaya nga ex-marine Kaya nga po ex-sundalo na At marami sa kanila na discharge na 6 sa kanila ay may mga kasong murder. Ayan po ang ginagawa nila Pag may naglantad po ng katiwalian, sila pong inuusig. Ang tagal na panahon, mula nung nagsalita si BBM na mahiya naman kayo, wala pang malaking isda na napakulong. Ang tagal na panahon na naghihintay ng matinong investigasyon. Nagkaroon ng ICI na ngayon existing na. Nariyan pa siguro yung pangalan pero hindi pinalitan yung mga nag-resign 3 lang yung commissioner, hindi pa pinalitan yung 2 nag-resign. Paano yung 3 nga halos walang magawa Yung mag-isa pa kaya. Sinagot po to ni Baligod, no? Para hindi po tayo malito. Sabi ni Remulla, hindi lahat sa kanila ay nasa aktibong serbisyo at marami sa kanila ay na-discharge na. 6 sa kanila ay may mga kasong murder. Ito po ang sagot ni Baligod. Ombudsman, murder is unbailable. Bakit sila hindi nakakulong? Wala naman sa kanilang out on bail dahil wala naman silang napatay. O baka naman ang definition ngayon ng murder ay pag isiniwalat mo ang katiwalian ng matataas na opisyal ng gobyerno. Sabi mo, 6 sa kanila may kasong murder. Sinagot ka po ng abogado nila. Ombudsman Remulla, pinapaalala po sa iyo na ang murder ay walang piyansa. Kung meron po silang kasalanang murder, dapat nakakulong sila ngayon. At hindi po sila out on bail. Hindi talaga sila nakakulong.
Di po ba? Isa pa po, etong sinasabi ni Trillanes, ang nasa likod nitong pagkilos ng 18 di umano'y ex-Marines ay ang Duterte camp. Again, nakakalimutan yata ng mga tao na ito po ay dating tauhan, dati pong mga tauhan to ni Saldico. Si Saldico po, kailanman hindi yan po naging Duterte. Si Saldico po ay tauhan ni Romualdez at ni Marcos. Si Saldico po ang Appropriations Committee ng House of Representatives. Si Saldico po ang nang-aasar kay BP Sara ng Siminit. Si Saldico po ang isa sa pinangalanan ni BP Sara na may control ng budget. Ngayon, kaya kayo tinitira ni Saldico, hindi naman po lihim yan. Gusto niya siyang gawin na siya yung fall guy nyo. Siya yung pagbintangan nyo na mastermind. Di ba? Kaya siya naglabas ng serye. Mga tauhan niya to. Tauhan po niya yung mga ex-Marines, ex-sundalo na yan. Ano yung sinasabi nyo na Duterte camp yan? Lahat na lang ng bumaliktad sa inyo, Duterte. Hindi po kailanman Duterte si Saldico. May kasalanan ba si Saldico? Opo. Siya po ang isa sa mga mastermind yan. Ngayon, yung mga sinasabi ba ni Saldico kapanipaniwala? Siyempre po, kasama nga siya sa mastermind. At kayo ang tinuturo. Si Martin Romualdez at saka si BBM. Kaya, etong mga pinagsasabi nyo laban sa 18 Marines, simplihan na lang natin. Isa lang ninyo, Ping Lacson, isa lang ninyo sa Blue Ribbon Committee. Kasi yan lang yung trabaho ng Blue Ribbon. The main task of Blue Ribbon is to investigate wrongdoings, corruption, etc. Is to investigate. Para po mag-imbestiga. Wala nang, yun po ang pangunahin, secondary lang po yung paggawa ng batas. Ang pangunahing trabaho, siya lang po, lahat po ng komite sa Senado, ang pangunahing trabaho nila is lawmaking, gumawa ng batas. Kaisa-isa po na inatasan na komite na ang main task ay to investigate wrongdoings, corruption, etc. Special po yan. Special yung Blue Ribbon na yan. Ping Lacson. Sila lang ang pangunahing trabaho mag-imbestiga ng mga katiwalian sa gobyerno. Wala nang lalaki pang katiwalian. Kung kailan pinakamalaki ang katiwalian, doon ayaw mag-imbestiga ng Blue Ribbon Committee. Ayaw niyong paniwalaan yung mga 18 Marines. Nabasa ko. Ayaw niyong paniwalaan 18 Marines. Wala namang mga kaso yan. Na-dismiss sila. Pero hindi naman po nila pinagngangalandakan na sila'y nasa serbisyo. Iba yung sinasagot nyo. Totoo ba silang aid ni Saldico? Yun po ang kiniklaim nila. Dati silang nasa serbisyo. Ngayon po ay sila po ay mga tauhan na naging tauhan na ni Saldico. Nung nag-deliver po sila ng mga malay-maletang pera, tauhan po sila ni Saldico. Anong koneksyon ng sila ay na-dismiss? Honorably, dishonorably, o kung ano pa man. Pag ikaw ba ay na-dismiss sa serbisyo, hindi ka na nag-deliver ng maleta? In the first place, kaya nga sila kinuha ni Saldico, di ba? Dahil matatapang yan.
Biruin mo, mga dating Marines, karamihan dyan. Kailangan may tapang ka kung magdi-deliver ka ng mali-malitang pera. Okay. Bakit, paulit-ulit tayo, bakit ayaw mag-imbestiga ni Ping Lacson? Kaya, imbis na po siya, hindi mo trabaho protektahan yung mga mastermind, Ping Lacson. May nalalaman ka pa na kinakailangan munang alamin kung itong mga to nagsasabi ng totoo, hindi. Sino ka naman para ikaw ang makaalam? Gayahin mo si BP Sara. Kasuhan nyo ng perjury. Pero alam nyo, dami na nagkakaso sa 18 na Marines, hindi pa rin sila bumabaliktad eh. Ang dami na nagkakaso sa kanila, hindi pa rin sila nagtatago. Samantalahin nyo na.